Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ako pala si Kuya Rod. And bago po magsimula, gusto ko sana i-welcome mo yung ating mga bisita. Maraming salamat po sa pagbibigay ng panahon o oras para sa ating Panginoon. Ang araw na to ay hindi aksidente para kayo makarating sa aming araw ng pagpupuri sa ating Panginoon. Napaganda po ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na to dahil napapanahon na po na kailangan po tayong maniwala sa araw ng ating Panginoon, which is ang kanyang pagpapalit. So, bago po magsimula, gusto ko po munang pasalamatan sa ating mga anak ng Diyos, mga gawa ng Diyos, simula sa mga pastors, sa mga elders. Kasi pangatlong beses ko na po nagamit dito. Although mahirap talaga kasi ngayon ko na-appreciate yung hirap ng ating mga pastors, yung mga nagme-mensahe. No, hindi madali po dahil bukod po yung salita ng Diyos, minsan matatalim, minsan mahirap, minsan meron pa mga sasahan. At hindi lang po yun, yung paghahanda po ba para sa pag-deliver ng mensahe niya is talagang kailangan magbigay ka ng oras, yung pagod. Hindi naman po sa paghahanap, pero alas 4 na po ng umaga ako nakatulog kanina. At muli ng Panginoon, no? Kasi ako pag napuyat ngayon, dahil nga siguro, alam niyo naman, nagkakaedad na. Pagka ako'y napuyat, pag-gising ko, ubod ng sakit ng ulo. Pero praise God, kanina walang sakit ng ulo. Hindi, ako mismo nagulat dahil talagang ako, alam niyo po yung may araw na mapag-gising mo pa lang, masakit na ang ulo mo. Malimit po ako nung, lalo na pag ako'y napuyat. Pero ngayon, alas 4 ako natulog na higa, hindi pa agad nakatulog. Gumising na past 6, umitin ko rin ng konti. Walang sakit ng ulo. Ibig sabihin, tayo po ay binigyan ng kalakasan ng Panginoon para magawa po ang kanyang inaatang na trabaho po para sa atin. Ang ma-deliver po ang kanyang salita. So, ang ating pong topic ngayon, o mensahe ng Panginoon, ay manggagaling po sa 2 Peter chapter 3 verse 8 to 10. At ito po ay ang the day of the Lord, or ang pagbabalik ng ating Panginoon. So, tumayo po tayo at ating basahin ang ating text for today. Okay? So, sa English po, sige, sabay-sabay po tayo. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord 1 day is 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. The Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat, both the earth and the works that are in it will be burned up. Samahan niyo po muna ako sa magsing panalangin. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Lord, for this day. Salamat po sa mga buhay na narito ngayon sa iyong bahay panampahan, Lord. Patuloy mo po kami gabayan. At ingatan po, Lord, habang kami po ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Ikaw po ang mamuna sa amin sa bawat isa, Lord. At buksan mo po ang aming mga isip at puso sa mga maririnig namin iyong mga salita, Lord, na ito'y pumasok sa aming mga puso at maipamuhay po namin sa araw-araw naming buhay dito sa lupa. Ikaw lang mo ang aming tataasa yung buhay, ang aming tutuloy na kapagkaya sa sandahin, Lord. Gamitin mo po ang aming mga bibig upang daluyan ng iyong mga salita at aming mensahe mo lang sa bawat isa ang lumabas po dito. At ikaw po ang mag-pray po sa akin na ikaw lang po ang maitaas na sa aking
sa salita dito sa harapan ng Panginoon. At bigyan mo po ng kaisipan ng aking mga kapatid na ito ay kanilang maintindihan at maisapuso at maisabuhay. Ikaw lang po talaga ito. Hindi ka nagbabago sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Andiyan ka pa rin para kami ay samahan, para kami ay mahalin, para kami ay ingatan, para kami ay bigyan ng aming mga pangailangan. Lord, we love you. We praise you. We honor you. Ikaw lang ang aming nag-iisang amang Diyos sa lahat. Ang aming Diyos na buhay na palaging namin kasama sa araw-araw. Patuloy po kaming lalapit sa iyo at maglilingkod sa iyo. Gamitin mo po kami para sa iyo. Salamat po ngayon. Salamat po Panginoon. Sa iyo lang po ang pinamataas na puli. Salamat po sa Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, pwede tayo okay, so kung babasahin po natin sa Tagalog, ako na po lang magbabasa. Sa verse 8 po, ang sabi dito is, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Verse 9. Sa Panginoon, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan na hindi pa tumutupad sa pangako iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala, kasabay ng isang malakas na ugong, matutupok ang araw, buwan at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng bagay na naririto ay mawawala. Amen. So, nangyari na po yan nung panahon po ni Noah, no? Nung sobrang galit ng ating Panginoon, inano niya po yung malaking baha at nilipon ang mga masasama at iinan lang po naligtas. Ngayon, itong pagbabalik ng Panginoon, pinangako naman niya na hindi niya nagagawin yun. Pero sa kanyang pagbabalik, yung gagawin niya yung tulad ng sa baha. Pero sa pagbabalik niya, ito na po yung tayo na parang final na sa atin. Yung dadali na tayo saan ng destination natin. Tandaan niyo po, we are created para makasama niya sa kanyang kaharian. So, sa samaang palad nga lang po, ay tayo po ay naligaw. Tayo po ay, nung pinanganak tayo po ay malinis. Nasa Diyos po tayo. Kaya lang, nung habang lumalaki tayo, habang dumadaan ang panahon, na napapasabay tayo sa mundo, sa makasalanang mundo. Unfortunately, yung mundo ngayon ay pinagaharian ni Satanas. Alam na lang po natin yan. Kasi pag talagang in-evaluate mo, minsan mag-i-invite ka, di ba? Aayaan mo sa church. Mas gusto yung pang pumunta kung saan-saan. So makikita nyo talagang maraming rejection. Marami pong umaayaw sa tawag ng Panginoon sa atin. Tayo po ay para sa Panginoon, kaya nga po tayo tinatawag ng muli. Dahil tayo po ay mula, di ba po yung doon sa 99 na kasama, yung isang nawawala ang hinahanap. Kaya nga po tayo, kaya po sa mga binitawan, salamat po kayo po ay nakasumpong magpunta din saan. Dahil kayo po ay talagang hinahanap ng Panginoon. Welcome po namin kayo at sana po hindi po ito ang una at huli. Maging simula ng magandang spiritual life po sa inyo. Salamat po. So, introduction po, as highlight at the start of our sermon series from 2 Peter chapter 3, the following are the general takeaways from 2 Peter chapter 3. We need to be consistently vigilant and steadfast in our faith, no matter what doubts or mockery may come from the world. So, kailangan natin maging patuloy na magbantay po tayo, no?
at matatag sa ating pananampalataya, anuman ang alinlangan o pangungutya na maaaring magmula sa mundo. Totoo naman yan eh. Pag sinabi mong, pupunta ako sa church Friday, no, maraming nag-discourage sa atin. Huwag ka na pumunta dyan. Kasi mas masarap pumasyal, mas masarap pumunta sa birthday yan. O di ka, magkaroon tayo. Ganyan ang tukso ng mundo ngayon. Napakalakas. Kaya na kailangan maging matibay po tayo, matatag po tayo sa ating pananampalataya. Ngayon nandito na po tayo, huwag na po natin hayaan tayo mahilap ang muli. Kasi po, tandaan niyo po, may dalawang pinto. Isang malaki at isang maliit. Pero alam natin alin doon dapat pasok. Ngayon, yung mga pinto na yan, entrance lang po, wala pong exit yan. Kapag kayo po pumasok doon sa malaking pinto, wala na po yung exitan, diretso na po kayo. Kaya mas mabuti yun po, kung mapasok lang kayo sa isang entrance, kasi nga wala nga pong exit siya, doon na po kayo sa maliit. Makitid man, makipot man, pero siguradong hindi ka mapapahamak. Amen? We need to hang on the promise of Christ's return, for which believers are striving for holiness and spiritual growth. Kailangan natin manatili sa pangako ng pagbabalik ni Kristo. Yan po yung ating pag-usapan. At kung saan ang mananampalataya ay nagsusumikap para sa kabanalan at spiritual na paglago. Tulad po yun, marami po tayong pag-aaral. Isa na po yung SOM. Kinukongratulate ko po yung mga graduates ng SOM. Talagang ang hirap nyo, ang pagod nyo ay masusuklian. Yung sa mga nag-aaral ng Bible study. Kaya mag-focus po tayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil ito po ay magbibigay po sa atin ng reward galing sa ating Panginoon. And then, number 3, we need to believe that the seeming delay of the Christ coming in a manifestation of His patience and mercy, desiring that all should come to repentance. So, kailangan po natin pagtiwalaan na hindi daw, mali pong yung daw. Kailangan natin pagtiwalaan na ang pagkaantala ng pagbabalik ng Panginoon ay may dahilan. At ang dahilan na yan ay tayo. Okay? Mamaya, i-discuss natin yan. Okay? So, minsan ba ay natanong nyo lang sa sarili nyo, kung bakit hindi pa rin nagbabalik ang Panginoon? Yan. Hindi pa nagbabalik, para matapos na ating paghihirap. Kasi minsan, so sobrang trials, lalo tayo mga mananampalataya, alam natin na pagbalik ng Panginoon, malaki ang chances natin maisama tayo. Pero siyempre, nasa sa iyo yun, ikaw lang ang nakakaalam nun. Ikaw ang nagkakaroon sa relationship mo sa Panginoon. So, between you and our God lagi yung focus kung paano kung ikaw may sasama o hindi. Ang pagbabalik ni Jesus ay isang malaking talakayan sa Biblia. At ang pagbabalik ng Panginoon ay nandyan sa pagbibigay ng justisya at hatol para sa lahat ng tao. Maging ang pagbibigay ng gantimpala doon sa mga umiibig sa Kanya at sa mga nakasama doon sa Kanyang pagbabalik. So, 4 na punto po ang ating dapat tandaan at pag-aaralan tungkol sa pagbalik ng Panginoon. So, dapat po, huwag po natin kalimutan yung God's time. Bakit siya hindi pa nagbabalik? Ano po yung comparison? Sinasabi doon na, di ba, na ang isang araw ay katumbas o parang 1,000 taon sa Panginoon at ang 1,000 taon ay parang isang araw lang sa Panginoon. So, yan po kasi magkaiba po kasi tayo ng panukat ng oras kumpara sa perspektibo ng Panginoon. Sa kabila ng pagbanggit ni Pedro, ito po kasi ang sulat na ito ay patungkol doon sa mga inuusig o mga dumadaan sa mga trials. Okay? Tinawag, sabi nga sa verse 8, mga minamahal, huwag niyong kalimutan na sa Panginoon ng isang araw ay tulad ng 1,000 taon
At ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Tinawag na sila mga minamahal ni Pedro. Pagpapadama ng kanyang malasakit sa kanilang pinagdaraanan sa kanilang buhay espiritual. Ikalawa ay nais ni Pedro na ipaalam sa kanila na magkaiba tayo ng panukat sa pagbilang ng oras at panahon upang kumpara sa perspektibo ng Diyos. Ang sinusulatan ni Pedro ay ang taong nakakaranas ng matinding pag-uusig. Kaya doon, kapag tayo ay inuusig, ang gusto natin matapos na ang lahat. Mayroong pagkainip tayong nararamdaman kasi nga nahihirapan tayo. So, ang tendency natin, naiinip tayo. At kung sa nature natin mga tao na, halimbawa may pila, inip ka agad. Matraffic, inip ka agad. Kaya ang panahon ng tao ay napaka-iksi. Kumpara yung sa panahon ng Lord. Si Lord po siya ano ba yung sa Tagalog? Mapagpasensya. Patience. Mahaba po ang pasensya. Kung hindi po siya mahabang pasensya, di sana po, wala na tayong lahat dito. Ginawa na niya uli yung nangyari noon. Pero hindi, dahil sa kanyang pagmamahal. Hindi niya po ginagawa yun. At binibigyan niya po tayo ng pagkakataon. So, sinasabi din po yan dun sa awit 90 verse 4. Ang 1,000 taon ay parang ibang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang kisap mata lamang, isang saglit magdamag, ito ay dumaraan. Sinasabi dito na mabilis na lumipas ang panahon ng mundo ng tao. Marami ang mga nangyayaring pagbabago. Akala natin dahil marami nagaganap, matagal na kaagad. Marami kasing nangyayari, maraming ganap sa ating buhay. So akala natin, matagal na yun. Ano ang koneksyon nito sa mga ating mga talata? Sa maiksing panahon, maraming pagbabago ang nagaganap. Pero sa Diyos, walang pagbabago dahil siya ay eternal. Amen? Dahil ang Panginoon ay eternal, hindi siya saklaw ng ating panahon dito sa daigdig. Bukod pa sa Diyos ay eternal, hindi rin siya apektado ng past, present, and future. Dahil lahat ng ito ay kita ng Diyos ng maliwanag. Sa atin, may maalala man tayo sa nakalipas, yung mga memories natin. Pero marami ang mas nalilimutan na lamang. Imagine, tulad ko, abang 50s na, o 53 na. Malapit na rin, mag-53 pa lang pala po. Invited po kayo, October. Okay? Pero ang Diyos, ang ating Diyos ay hindi limitado sa ating oras at panahon na meron tayo dito. He is beyond time. Nandun siya sa past, nandun siya sa present, at nandun din siya sa future. Ito nga ang dahilan kung bakit nakuha niya ang kanyang pangalan, Ako Nga. Ako nga sa kasalukuyan, ako nga sa nakaraan, at ako sa hinaharap. Siya ay nasa lahat ng dako, at siya ay nandun sa lahat ng oras. Kaya po yung sinasabing, hindi naman po literal na inaano ni Apostol Pedro yung 1,000 taon is equal to 1 day. Hindi po kumbaga hindi po inaano sa Matthew na equal talaga siya. Ang ano lang niya doon is analogy na lang yung paghahambing niya lang. Dahil ang Panginoon, nandun siya sa simula at andun din siya sa dulo. Kaya sa isang araw o sa ilang 1,000 taon, ang Panginoon ay hindi nagbabago. Siya at siya pa rin yun. Hindi kagaya nating mga tao. Maraming beses at maraming pagbabago. Maraming nagaganap sa ating buhay. Yun po ang sinasabi. At ang pagtingin ng tao doon, matagal na. Yung matagal na yun, isang kay Lord, sandali lang yun. At isang decision niya lang o isang pag-iisip lang sa'yo, anong ibigay sa'yo o gawin sa'yo ay magagawa niya dahil siya ang ating Panginoon. Amen. Mabilis po ba?
May sila po kasi talaga message natin. So, pangalawa pong punto is yung, huwag mo natin palitan, yung God fulfills His promise. Tinutupad po ng ating Panginoon ang kanyang promise. Sabi nga sa verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some count slackness, but is long-suffering towards us. So pagkasabi ng Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, idinidiin ni Pedro ang katotohanan na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako at walang pagkaantala ayon sa kanyang panahon. Magaganap ang lahat ayon sa gusto ng ating Panginoon at hindi po sa ating kagustuhan. May schedule po sinusunod ang Panginoon. Kaya po minsan, nagpipray po tayo, di ba? May hinihingi tayo. Hindi naman po lahat na ibibigay agad-agad. At meron po tama kasi meron pong mga pagkakataon na hinihingi mo ang isang bagay, ngunit hindi pa natatak na tamang panahon. Kumbaga, kung ibibigay niya sa iyo ngayon, hindi magiging maganda ang resulta. Kaya sa tamang time niya, doon pa lang niya po ibinigay anuman po ang kailangan. At kung anuman po yung ating hinihiling about sa ating mga sitwasyon, kasakitan, huwag po kayong mag-alala kung nade-delay or akala nyo natatagalan dahil hindi po nagpapabaya ang ating Panginoon. Sa halip na makita natin yung delay o kahinaan, dapat intindihin natin yung dahilan niya. Bakit hindi pa niya tayo sinasagot? Bakit hindi pa niya pinapaguran yung ating mga hinihiling? Okay. Pero isa po ang papapanghawakan natin sa bawat oras, bawat araw ng buhay natin. Kasama po natin siya. Kasama po natin siya sa ating kalungkutan, sa ating siyahan, sa ating mga paghihirap. Siya po ang katulong natin sa araw-araw. Siya ang source ng lahat. Wala po tayong may pagmamalaki dahil ang mga bagay na meron po tayo ay laging siya lang po nagbigay. Yung kalakasan natin, binibigyan niya, halaman. At dapat po natin ipagpasalamat yun sa Panginoon. So, yung pagkaantala po ng pagbabalik ng Panginoon, hindi po yung kahinaan na kasi yung mga false prophet, false teachers, tinitingnan niyan na kahinaan ng Diyos na hindi, pag sinabi kahinaan, dahil nga kinukontra nila yung ating Panginoon o hindi sila tagasunod ng ating Panginoon, tinitingnan nila ito na negative, na maaaring hindi na tumupad ang Panginoon sa kanyang pangako na siya ay magbabalik. Pero isa pong kasinungalingan yun. Okay. Ang Diyos po ay magbabalik para po tayo ay isama niya sa kanyang harian. Isama niya sa kanyang sa langit na kung saan dapat ang ating talagang destinasyon. By the way, yung mga hindi pa tumawag sa akin yung sa mga ELI dyan na yung Eternal Life Insurance ko po. Meron na nga po nagbebenta ng di ba, ng lupa, ng lang sa langit. Yung sa akin, insurance lang po. ELI, Eternal Life Insurance. Ibig sabihin, nag-i-improve tayo doon sa ating kaligtasan para tayo ay meron tayong siguradong lugar sa tahanan ng Panginoon. Okay? So, pangatlo na po tayo, no? Pero mabilis. So, huwag po natin kalimutan, God is gracious to repentant sinners. Okay? Sinasabi ni Pedro na nais ng Diyos na sino man ay hindi mapahamak. Hindi lang bilang utos, kundi isang salamin na plano ng Diyos para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Tandaan natin na ang free will po ng tao ang siyang dahilan kung bakit patuloy niyang sinusunod ang kanyang kagustuhan.
kagustuhan na kung saan tanggihan, talikuran ang ating Panginoon. Sabi nga po sa Roma 3 verse 10 to 11, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Sadyang matigas ang puso ng tao. Kaya kung kagustuhan ng tao lamang ang masusunod, walang taong maliligtas. Totoo po mahabagin ang ating Panginoon, mapagmahal ang Diyos, ang ating Diyos. Totoo na kung tayo man maliligtas, ito'y dahil sa kalooban niya at hindi sa kalooban natin. Subalit totoo rin, kung tayo ay maparurusahan, ito ay dahil sa pagtanggol natin at hindi pagkilala sa Kanya at ito ang likas ng ginusto ng ating puso at walang pumipingit sa atin. Pero isipin mabuti, bakit hindi pa nga ba nagbabalik si Kristo? Ito po ay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Para marinig mo ang paanyaya at tungkol tayo sa tamang panawagan ng ating Panginoon. At kung ito ang kaloob ng Panginoon, mas dapat tayo mangaral upang marami ang makapagsisi at sumampalataya sa ating Panginoon. Yun po ang ating trabaho. Mangaral po, i-share po natin ang gospel ng Panginoon. Ikwento natin ang Panginoong Jesucristo sa iba. Maraming mga tao ang nawawala ng pag-asa dahil sa kahirapang dinaranas. Bigyan natin sila ng pag-asang mapangahawakan. Ipakita rin natin na higit sa malaki sa mundong ito ay yung nasa kabilang buhay. Kapiling na walang hanggang ating Panginoong lumikha sa lahat. Natatandaan niyo ba kung kailan kayo huling nag-share ng gospel sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, at mahal sa buhay? Kailangan po natin gawin yan. Hindi po kailangan, ang ating pamilya ay responsibility po natin. Hindi po tayong ako lang o tayo lang. Kailangan po lahat. Dahil ayaw nga po ng Diyos na may mapahamak. Yan po ang dahilan bakit po nade-delay ang pagbabalik ng Panginoon. Para bigyan po tayo ng pagkakataon magsisi sa ating mga kasalanan at magbalik sa Kanya. Akala natin ng iba, hindi na magbabalik pa, pero hindi. Hindi siya nagbabalik para bigyan ng panahon, pagkakataon ang bawat isang magsisi, makabalik. Dahil kung hindi, ang hindi po nangyayari yun, kung kayo ba tatanungin, kayo yun isa sa hinaantay ng Panginoon. Ikaw ang nagkukos ng delay sa pagbabalik niya. Bilang Kristiyano, alam natin na pag bumalik siya, alam natin na tayo may kasama na kasi tayo po ay nag-aaral ng kanyang salita. Tayo po sumusunod sa Kanya. Yung mga ating pagkakasala, pagkakamali, ay ating pong iniwan na kahit ano pa ang saya na ibinibigay, kung ito'y mali, dapat po natin binibitawan. Binibigay po natin sa Lord lahat. So, kaya po wag po natin hayaan na tayo ang maging cause of delay ng pagbabalik ng Panginoon. At tumulong po tayo by sharing the gospel of God na mag-share at makapagdala pa po ng mga kaluluwa na nangangailangan po ng kaligtasan ito. Tanging kay Kristo lang po matatagpuan. Trabaho po natin yun bilang anak ng Diyos. Responsibilidad natin. Kung meron po tayong nalalaman ng mga kapatid na naliligaw, nalululong sa masamang kasalanan, o kahit na mga mananampalataya na rin na hindi pa rin mabitawan ang kanilang mga baggage ba? Kasi may ganyan-ganyan tayong dala-dala na hindi po natin basta mabitawan. Alam niyo po, kapag yan po ay nasimulan o naibigay natin sa Panginoon, yung bigat ng baggage niyo, mararamdam niyo, napaka-aluwan sa ating buhay. Totoo na may nagsasabi, kung kailan ako naging Kristiyano, kung kailan ako lumapit sa Panginoon, parang lalo kong nahirapan. Yung mga tao, mayayaman na hindi naman nakakalas mo, lalong yung mayayaman. Nagiging magandang buhay. Ang tanong,
Kamusta naman ang spiritual life nila? Ano po ang pipiliin nyo? Ang marami kang kayamanan sa lupa? O ang kayamanang iniipon mo na kayamanang madadala mo sa langit? Ang susi mo para makapasok sa langit. Ang material na yaman na iniiwan na natin, iba na makikinaman yan. Info ka ng info. Talo ka ng talo. Trabaho ka ng trabaho. Halos minsan nasisira mo na ang relasyon mo sa kaibigan mo, kamag-anak mo dahil sa pagmamahal mo at pagpapayaman mo. Pero hindi po yun ang ating dapat ginagawa. Dapat nga po isinishare. Kaya nga po ito para sa atin. Ito ay dahil nga dun sa God's time. Yung kanina na magkaiba po ng panukat ang tao sa oras at ang Diyos. At pangalawa po ay may malasakit po ang Panginoon sa mga makasalanan. So, yun pong pangalawa at talagang isa sa nagpapatagal ng pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil hinihintay niya pa po. Kumbaga sa jeep, inaantay niya munang mapuno ang kanyang jeep bago siya bumalik. Marami pa po tayong inaantay, kaya huwag na po tayong dumagdag doon. Gawin po natin ang ating responsibilidad. Tayo po ang magtawag na sumama sa atin. Ibalita natin ang kabutihan ng Diyos. I-share natin sa ating mga... Unfortunately, kami nung mag-asawa na nagbakasyon, tinry po namin, talaga minsan napakahirap anyaya or mag-share. Pero wag po kayong susuko. Sa mga pamilya po namin, dalawa na po sa amin, ang ako at saka yung bunso kong kapatid ang tumanggap sa Panginoon. Meron pa po akong 3 kapatid na medyo niluluto pa po namin mag-asawa. Dahil talagang sagrado po kasi ang Katoliko. Talagang ang hirap hilahin. Bukod doon, meron silang hawak na posisyon doon sa organization sa simbahan. Pero nagsalita sa akin yung isa na, kuya, paano naman yung mga taong namin? Kumbaga nagkakaroon sila ng second thought kasi may mga taong nakadepende din sa nila. Na para ba na lang bigla na lang daw nilang iiwanan. So, yung pagtatanong na yun, hindi ko tinake as negative. Ang nakita ko doon, may chance. Kasi nag-isip sila eh. Pero meron din nagsalita na, alam mo na, yung normal na sagot na, dito na ako nabuhay, dito na ako lumaki, dito na rin ako aabutan. Pero konting sundot pa siguro, sa tulong ng tawa ng Diyos, may sasama din po natin. Kaya, huwag po tayo susuko. Kailangan po natin talagang pagtiyagaan at tulungan ng Panginoon para makabalik na po siya at gawin yung kanyang pinangako. So sa Mateo 24:14, at ipinangaral sa buong sanglibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos, upang ito ay makilala ng lahat sa bansa, saka darating ang wakas. Mga kapatid, ang magandang balita ay babalik muli ang Panginoon. Sure yan, sigurado yan. Maaring may dalawang damdamin o reaction o mararamdaman dito. May mga taong maaaring matakot sa pagbabalik ng Panginoon dahil alam nila ang kalagayan ng kanilang spiritual na buhay. May mga tao ring katulad na lamang ng eskwelahan na kapag may surprise exam, kinakabahan yung mga hindi nag-review. Di ba? Pag nabibigla sila, hindi nag-review, wala sila may sagot. Subalit, may kumpiyansa ang mga nag-aaral. So tayo yun, yung nag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kumpiyansa tayo na kapag ang Diyos ay bumalik, ang Panginoon ay bumalik, makakapasa tayo.
Parang exam talaga na kung pinaghandaan mo, hindi ka dapat matakot. Okay. So, conclusion na pala. Ang bilis lang. Okay, yun po, meron po tayong 4 na dapat na tandaan. Don't forget, yung God's time, God fulfill His promise, God is gracious to repentant sinners, at Jesus is coming again. Okay, magandang umaga po. Salamat po at naway meron po kayo napulot sa aking mensaya. Sa mensaya ng ating Panginoon para sa ating lahat. Okay? Tayo po'y manalangin muli. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito. Sa paalalang ibinigay ninyo mula sa inyong mga salita. Maaaring may mga kapatid na nahihirapan sa kanilang mga krisis na pinagdaraanan. At habang kami ay nasa problema, mukhang natatagalan yung mga solusyon, kaya nandun ang aming pagkainip. Nawawala ng pag-asa. Panginoon, tulungan niyo kami maging matyaga. At tulungan niyo kami habang naghihintay ay ma-develop yung aming maturity, yung aming perseverance. Tulungan niyo kami tumingin doon sa pag-asa namin. Tulungan niyo kami makakuha ng kalakasan mula sa inyo. Tulungan niyo kami magtiyaga at magtiwala na may ginagawa kayo sa aming buhay, Panginoon. Tulungan niyo rin kami na habang naghihintay ay magbahagi kami ng mga salita niya. Magbahagi ng Ebanghelyo. Marami ang makakilala. Marami kami madala sa langit, Panginoon. Tulungan niyo kami magkaroon ng kahabagan dahil maraming tao ang napapahamak. Maraming tao ang namamatay na hindi nakakakilala sa iyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, ng aming mga sasabihin at bigyan niyo kami ng lakas na loob, pagmamahal, malasakit sa mga kakilala namin na di pa naliligtas. Salamat po, Lord, sa lahat ng iyong kabutihan. Kaya gamitin niyo kami para sa iyong kalagaran at patuloy niyo kami ingatan at samahan sa bawat laban namin dito sa lupa. Ikaw lang po ang aming itataas, pupurihin at pinahain sa amin. Sa pangalan po ni Jesus, sa sabay ng Espiritu Santo. Amen. Thank you po. Manatili po tayo nakatayo. Manalangin po natin ating Kuya Rod. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Father God, we thank you for your goodness. We thank you, Father God, for your word today. We thank you, Father God, for the life of our brother, aming Kuya Rod. Father God, salamat po sa kanyang buhay. Truly, Father God, ginagayot mo siya. Patuloy, O God, ay tinataas po namin, O God, sa iyong harapan. Hayaan mo, Diyos, na magkaroon ng kasiglahan ng kanyang puso sa pagkakagamit, O Lord, sa kanya. Patuloy, O God, yung pagsasaliksik niya yung salita. Patuloy, O God, na gamitin mo siya, and we bless him. You bless him, Father God. Lord, we are here to praise you, God, for the word that we heard. At hayaan mo, Father God, na ang kanyang buhay maging ilaw sa Lighthouse family, maging ilaw sa kanyang mga opisina, maging ilaw sa kanyang pamilya, maging ilaw, O God, sino man po ang kanyang makasalamuha. Patuloy, O God, na ang liwanag mo ay dumaloy sa kanyang pamilya. Salamat po, God, sa kanilang buhay, sa kanyang pamilya. Patuloy na ingatan mo, patuloy, O God, na gabayan mo. At hayaan mo, Diyos, yung buhay po nila ay makilala ang pangalan mo, Father God. Salamat po, God, and you continue to bless them and protect them. In the name of Jesus, I pray. Amen. Hallelujah. Thank you.